Okay, so nagbabalik tayo no sa pep talk. Ding Dong kasi may actually feed lang to sa Scoop Box. Sabi niya, nakita ko si Ding Dong. Ganito yung nakita ko si Ding Dong sa isang kotse nagmamaneho. Pero hindi raw si Marian yung kasama. So, ano ba yun? Hindi, ako po bihira po ako magmaneho. Nagmamaneho ako usually Sundays lang kasi naka-off po yung nagmamaneho para sa akin. And yung kotse na minamaneho ko ngayon, wala pang tint eh. So, most likely, wala namang problema kung may kasama ako sa kotse, kung sino man. Because, I mean, and in my recollection, wala akong nakakasama sa loob kundi siya. Pero kung meron man, hindi ko alam kung sino. Baka siguro, some people I work with, probably my staff, or kung sino man, di ba? Masama bang may kasama sa loob ng babae? Naman. Oo nga naman. Mali mo, kapatid ko o sino man. Diba? So, itong mga mga usap-usapan na to. Nilalapit ka sa ibang babae. Totally. Hindi naman eh. Kasi kung sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, alam naman nila yung pagkatao ko. And I'm really not the type. Kasi hindi. Okay, may phone-in question. Yes. Dong, ano? Kasi, before naging kayo ni Marian, no, you are known to be one of the most attractive guys in showbiz. Na Even now naman, diba? Actually, pati sa mga leading ladies mo, madalas kang nililink, diba, ganyan, or your friendships with girls, ganyan. You're very friendly by nature, maging sa babae. Masasabi ba natin na ngayon with Marian Rivera as your girlfriend, 100% na ba yung, kumbaga, Turned around. Turned around, yung in terms of loyalty, in terms of, talagang ganyan na lang ba, si Marian na lang ba? Ang importante kasi kapag masasabi mong successful ang isang relationship, kapag ang tao parehong involved, hindi nagbabago kung sino talaga sila noon. Kasi kung yan ang nagustuhan nyo sa bawat isa, nung nagkakilala kayo, nag-uumpisa kayo, hindi dapat magbago yon. So, ako, as much as possible, mini-maintain ko kung sino ako noon hanggang ngayon, yung pagkatao ko, kung ano yung mga hilig ko, kung paano ako towards people, how I deal with them, hanggat maaari walang magbabago doon. But syempre, in a relationship, there's such a thing called compromise. Sometimes there will be moments or events that you'll have to adjust. But not totally to the point na nababago na yung pagkatao mo, yung identity mo. So, I think naman, in the years that we've been together, yung identity namin as ourselves, as Marian per se and Ding Dong, hindi nagbago yan. Kung meron man konti, slight compromise dahil sa mga bagay-bagay na tingin namin, kailangang medyo baguhin. Pero, that's it. Nothing main, nothing general, and definitely not 100% change. Yun, kasi nga, nung unang guesting ni Marian dito, the first time, actually, the only time, the first one, sinabi niya na sa relationship niya, kasi akala ng maraming tao, ikaw lang nag-adjust sa kanya eh. Siya rin daw kasi, maraming in-adjust. So, paano yung naging ano nyo? Kasi, different different characters. Iba ng pag-uugali, upbringing. So, ano yung mga klaseng adjustments yung sinasabi ni Marian? Sa totoo lang, hindi ko malalaman. Yun, kasi hindi ko naman siya nakasama before. Pero, yung adjustments na nakikita ko sa kanya, hindi kumbaga abrupt eh. Dahan-dahan siya. Halimbawa, yung sa mga, kasi ako marami rin ako natututunan sa kanya. Tapos in a way siya, siguro sa pagsasama namin, may natututunan din siya. Nakikita ko kung gaano siya nag-iiba ng pakikitungo sa tao. Kasi dati medyo guarded siya nung nag-uumpisa siya dahil syempre kung ano yung nakaraan, yung sa lahat ng hindi naman siya dati exposed sa show business. Pumasok siya at biglang lahat dumating sa kanya instantly na andun lahat sa harapan niya. So, naaaring nagkaroon ng struggle on how to deal with these things slowly. Pero syempre, nung nandun ako,
you know, we went through it together, and dahan-dahan nakikita mo yung transformation na mas na-appreciate niya kung ano yung binigay sa kanyang biyaya. And sobrang happy ako dun sa naging realization niya na yun dahil mas lumalabas yung yung natural niya, mas lumalabas yung pagmamahal niya sa trabaho, pagmamahal niya sa tao. And I think yun ang mga qualities for making her the superstar that she is. Pero ikaw, ano yung mga adjustment mo naman Sa para sa kanya. para sa kanya? Adjustment. Ano ba? Hindi ko pa alam ano specific adjustment. Pero halos wala rin naman. So far, pag may maisip ako, ite-text ko kayo, mama. Pero sa akin, wala ka talaga akong maisip. Totoo. Honest talaga. Wala akong maisip. No, Ba adjustment? kapag nag-aaway ba kayo, or sa relationship, ganito na lang, sa relationship nyo, sino ba ang mas mapagpasensya? Pasensya. Pareho. Pareho naman yata. Walang nakakalabang o... Pareho, Walang pareho. nagbibigay parate, gano'n, or umiintindi parate. Hindi, ano yan siguro bias Pwede ko sabihin ako, di ba? Pag siya sasabihin niya siya. Pero... Kasi hindi ko na-check yung last tally namin Oo meron kaming ganun. May scorecard kayo. Ayun. Eto, sa dalawang movies mo yung segunda naman, medyo dark yung character mo. And eto, medyo may pagka-anti-hero kasi maangas ka dito, pumapatol sa bata. So, sa totoong buhay ba may dark side or wild side si Ding Dong Dantes? Oo, alam mo, hirap na hirap akong gawin tong role na to, grabe. Talaga? Sobrang, naku, yung preparation ko dito, months. So, sa 20 months, yung mga 10 ang preparation, 10 yung shooting, grabe. And then ano naman, sa bawat character na ginagawa ko, I make sure that I insert and I bring in something that is truly me. Or truly, siguro kung ano man yung totoo kong pagkatao. Tapos, kung saan siya doon, pag pinanood nyo, sila na lang bahala mag-isip kung sino talaga ako doon. Pero, madalas ba uminit ang ulo mo o bibihira? Siguro masasabi ko, medyo yung traits ng isang Leo, marami sa akin. So, bihira magalit, pero mahaba kasi yung pasensya. Pero kapag medyo nagalit, ibig sabihin, may dahilan na talaga dahil medyo sumasobra na talaga. Siguro yun na yung sagot natin kanina kung sino mas mapagpasensya. Mas mahaba yung pasensya. Hindi, Parehas Leo din siya siya. rin. Leo Okay. din siya. Oo, Leo din siya. Dong, kasi yung relationship niyo ni Marian, alam naman ng lahat na nagsimula siya na medyo tumultuous, no? Yung medyo maalon, no? And you seem to have overcome that phase. What did you do? Paano, there was a time that the public was even parang, bakit gano'n, ganyan, sa inyong dalawa. But how did you overcome or surpass that phase in your relationship? I think it's because of the choice we both made when we decided to jump in that cliff. Kasi siyempre, alam naman namin what to expect, pero as long as magkasama kami and our feelings are genuine, are true, and kumbaga sobrang makakakita kami ng magandang pupuntahan, itutuloy talaga namin. So, I think yun lang naman. Saka, wala nang negativity, walang anything. We just really wanna be happy and, inspire each other. Ganun lang. So, kaya siguro yun din isa sa mga dahilan kung bakit yung alon medyo nag-number 2 lang, gano'n. Tapos relationships mo kasi parang ang pattern, ang tatagal, di ba? Ikaw ba masasabing one woman man ka? Ako? Oo. Yeah. Yes. Okay, so girls, what's an ideal guy that we have? Anyway, tanong mo na yung next question na. Pero, tanong naman namin, kailan ang kasal? Hindi nawawala yan. Oo nga And is Marian Rivera the one? Oo. Kahit kami hindi pa talaga, hindi namin napag-uusapan yung mga ganong bagay specifically, especially for now. Kasi siyempre, we always believe that there's a proper time for that. And
syempre, with God's intervention, doon namin malalaman talaga ng lahat. But to answer your question, if she's the one, I sincerely hope so. Itutuloy mo ba talaga yung military wedding? Alala mo yun, ha? Oo, yun ba talaga? I'm praying to get my promotion this year. So, in case na yon mangyari, baka yun ang maging senyales. Pero it's dream ko yun. So, might as well, di ba? Pero parang may ano si Marian yung mugmum. Oo nga, parang may hesitation Oo. sa... Sa tingin. Okay lang. Gaya na sabi ko, yung mga ganong specifics, ako, sa akin pa lang yun. Iba naman siguro yung opinion niya. So, hindi pa talaga namin na pag-uusapan yan. So, sigurado ka na ba na si Marian Rivera ang babae na dadalhin mo sa altar? Hindi naman siguro ako tatagal ng ganito kahaba rin kung hindi ko gustong mangyari yun. And masasabi ko na gustong ko maging posible yung isang event na yan. So, like what I always say, I sincerely hope so. Okay, tapusin natin to sa isang medyo masaya, no? Oo, Kasi last makaka-relax time, na siya. si Marian nagpakita ng isang hidden talent sa amin, sa Pepsters. So, dapat tapatan ni Ding Dong Dantes yun. Ang ginawa ni Marian, Beatbox. alam mo, hindi. O yung mata na isa. Ayun! Oo. Yun! So, ano Yun po naman yun. panlaban ni Ding Dong? Wala akong doon? panlaban doon, pambihira. Teka. Wala akong hidden talent. Teka, sandali. Paano Ayan. mo ba yan? Ano ba? Ano ba, Kung meron? hindi man hidden known talent na lang, ano kaya sumayaw ka na lang? Ano ba? Wala ka ba napapagalaw sa parte ng mukha mo na... Gangnam. Oh, sige nga. Teka. Wala na Wala akong na. isip. Oh. Kala ko madali. Wala. Sorry. Wala talaga akong Ay, isip. natalo ni Marian. Oh, okay lang. Oo. Okay lang. Si Ding Dong. Okay lang. O sige, ano na lang. O, promote na natin yung pelikula. So, yun, sa lahat ng Pepsters, gusto ko kayong imbitahin sa Tik Tik PS1 Chronicles, palalabas na sa October 17. Bale, first time kasi sa history ng paggawa ng pelikula na gagamit tayo ng green screen technology. Ibig sabihin, magmula nung umpisa ng movie hanggang dulo, ang background na makikita nyo, computer generated. So, isipin nyo saan kaya sinuting to sa Pilipinas. Pero ang katotohanan dyan, yung mga magagaling na CGI artists natin, ginuhit nila yon para magbigay ng kakaibang feel. So, ang mga bida talaga dito yung mga aswang. Abangan nyo kung anong magiging itsura, how we reimagined kung anong tik-tik nowadays in modern times. So, directed to by Eric Mati, and kasama si Lovie Poe, si Janice de Belen, si Joey Marquez, kasama namin dyan, si LJ Reyes, si Ramon Bautista, RJ Salvador, Chris Pastor, tsaka si Jeff, si Kuya Jeff, at si Mike Gayoso, kasama rin namin, at syempre si Roy Vinson. So yun po, panoorin niyo po October 17. Thank you. Thank you, Pepsters.